Hello, good morning sa ating lahat mga kapatid. Good morning, magandang umaga sa mga taga Luzon at maayong buntag sa mga taga Visayas and Mindanao. So I hope safe po tayong lahat. Uh, Meron pong paparating na bagyo kaya kailangan po natin mag-ingat. Kailangan po nating maging alert palagi. So stay safe everyone, stay safe sa ating pong kinalalagyan ngayon wherever you are. Please stay safe mga kapatid. Okay, so this morning we are going to discuss for a very important topic at ito po ay controversial din na mga topics na dapat po nating pag-usapan, no? Dahil nga hindi natin pag-uusapan po ito, mananatili po yung tinatawag na virtual deception. Kung ibig sabihin ng virtual deception, ang ibig pong sabihin noon ay marami po ngayon ng mga ginagamit ang social media platform para nang sa ganun ay uh, makapangdaya po yung mga tao. No? So, hindi po lahat ng makikita natin sa social media ay mga totoo. Okay, we have to be very very careful para hindi po tayo madadaya. So, kung kayo po ay nanonood sa mga oras na ito, banggitin niyo po kung saan kayo, saang lugar po kayo. Okay? At i-comment niyo po ang inyong mga lugar at ang inyong pangalan, of course. Sa ganun ay uh, ma mabati po natin kayo. No? So, okay. So, yeah. Good morning again, mga kapatid. So, kung kayo po ay nasaan ngayon na ministry, paki-comment po ninyo dyan sa comment box. Okay, so di-discuss po natin ang mga bagay-bagay na kailangan po nating i-discuss. Okay, so alright, so okay. Wait lang ha. Hinahanap na akong video na ipapanood ko sa inyo. Ito ay viral video ng isang babae o kaya isang ministry. Okay, disclaimer lamang po, no? Hindi ito hindi ko ito original na video. Itong video na ito ay galing po sa ang pangalan ng evangelist na ito ay si Joey Reyes. Parang ganun ata mga kapatid, no? For natin pag-uusapan yan, gusto ko muna ninyong mapanood ang video na ito under siya ng ministry ni Joey Teves. Joey Teves. Okay. Alright. Okay. Joey Teves Ministries. Okay, papanood ko muna sa inyo para sa ganun ay meron kayo pong idea. Okay. Wala nga. Sa mga nangyayari, we have to be very careful na paniwalaan ang lahat ng mga bagay kasi kung hindi tayo maingat sa ating paniniwala, madidisip tayo ng mga taong ito. Okay? At makikita mo kung titingnan mo mabuti, parang tama nga naman. So mga tao kasi ngayon, desperado na silang malaman ang kagalingan ng kanilang mga sakit. Kaya they are very desperate na maghanap sila ng alternatibong kaparaanan para na sa ganun ay gumaling sila, no? Gumaling sila sa kanilang mga sakit, sa kanilang mga karamdaman. So we are going to discuss that and I pray that
the Lord will give us wisdom para matakil po natin ang bagay nito. So hold on for a while mga kapatid. I am just downloading the video. So again, itong preacher na ito, o masasabi nating tele-evangelist na preacher, a man by the name Joey Tebes. Okay. Yun ang kanyang pangalan. So, i-open lang muna natin saglit. And then isi-share ko po sa inyo. No? Para sa ganun ay okay. So, i-discuss po natin healing. Is healing and miracles applicable today? So, we're gonna answer that through a scripture, mga kapatid. At wala naman tayong ibang pagbabatayan ng ating belief, kundi ang scripture lang. Kaya, okay, stay tuned. Okay, so nakita po ninyo yung video, mga kapatid, sorry kung hindi ako naka-audio. Nakita po ninyo yung video kung saan yung si Joey Tevez, siya ay isang, I think he is a tele-evangelist or healing evangelist siya. I think siya ay taga Mindanao, kung saan mga kapatid ay nag-healing siya, no? So, maraming mga sumusunod, maraming mga nagpapagamot sa kanya, maraming nagpapahil sa kanya kasi kuno gumagaling din naman. Okay? So, siyempre, iba ang nakikita natin sa TV, ibang nakikita natin sa actual. Okay? So, ang tao kasi ngayon, desperado na silang gumaling, no? Desperado silang makahanap ng mas mura, makatipid, hindi sila dadaan sa doktor, kaya pupunta sila sa mga faith healers. Okay? So this time, we are going to discuss that biblically, and we have to understand na hindi lahat po ng nasa Bible ay pwede nating i-apply in the same manner na ginagawa po nila sa Old Testament. Now, let us remember that the Lord is dealing with man in different way, no? Different manner. Okay? So we have to understand that.
Okay, so pupuntahan natin ang Book of Hebrews, Hebrews chapter 1, just for us to understand, mga kapatid. Gamitin po natin itong platform ng mga verses para sa ganun ay may verse po tayo. Okay. So again, Hebrews chapter 1 here. Kita ko lang sa inyo, mga kapatid. Hebrews chapter 1. Okay, Hebrews chapter 1. So ang Diyos kasi, nangungusap siya sa tao in different manners. Sabihin, hindi magkaparehas. Hindi isang panahon. Yan po. Okay. Basahin po natin ito. The Bible says, a God who at sundry times and diverse manners. Sundry means it's a accounting term. Sundry, or ang meaning yan is diverse manners. Speaking time past unto the fathers by the prophets. So may time talaga na ang Diyos ay nangusap, fathers, prophets, and then hath in these last days spoken unto us by his Son. Okay, remember, fathers, prophets, and his Son, Jesus Christ, whom he hath appointed heir of all things, by also he made the worlds. So mapapansin po ninyo sa mga verses po na ating mga binabasa, mga kapatid, mapapansin ninyo po dyan na ang Diyos ay in different time, in different manner, magkaiba yung kanyang dealings sa tao. Hindi magkaparehas. Okay? So like for example, I'll give example, basic example, mga kapatid, in Matthew chapter 10, verse number 5. Okay? Matthew chapter 10, and in verse number 5. Para lang meron tayong reference, no? Mahirap naman yung wala tayong reference. At magsasalita po tayo dito na walang reference. Okay? Alright. So this is the command of the Lord Jesus Christ to the disciples, 12 disciples. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not. So may command po ang Panginoon sa 12 disciples na wag silang pumunta sa mga Gentiles. Okay? At kahit sa mga Samaritans. Kasi ang Samaritans is a breed ng Gentiles at saka ng mga Hudyo. So mga, perhaps mga proselytes. So makita po natin, pinagbabawalan silang pumunta sa mga Gentiles. Okay? In fact, pinapupunta lang po sila sa house of Israel. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. So inutusan sila na huwag kayong pumunta sa Gentiles. Pumunta lang kayo sa Israel lang. Yun lang yung command sa kanila. So makikita mo na hindi lahat talaga na nasa Bible ay pwede po nating i-apply in our time. Kasi may gospel na para sa mga Hudyo, which is good news. Meron din pong gospel para po sa ating mga Gentiles. O dito, ang disciples ay pinagbawalan silang pumunta sa mga Gentiles. Samantalang kay Apostol Pablo, during the time ni Apostol Pablo, tinawag siya ng Panginoon sa mga Gentiles. No? Tinawag siya ng Diyos sa mga Gentiles. Ayun po, pakita ko lang po sa inyo, ha. Si Apostol Pablo, ito, when he got saved, he was then called to go to the Gentile. Okay? Bible says, but the Lord said to him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles. So, kita niyo po yung difference. Ang 12, pinagbawalan silang pumunta sa Gentiles. Si Apostol Pablo, pinapunta siya sa Gentiles. So because there are two sets of people, different messages,
different manner ng pagkuman sa kanila. I'll give example mga kapatid. Hindi lahat ng gospel ay para sa atin. For example, I'll give you, dito kinukuha kasi ng mga healers itong verse na ito, dito nila kinukuha yung chapter na pwede silang manggamot, pwede silang mang-heal. Mark 16. Let's go, Mark 16. Okay. If you are there, mga kapatid, okay. Okay. Pupuntahan po natin dito po sa 14. Mag-start tayo sa verse 14. Okay. So, Mark 16:14. Now, remember, pag nag-study po tayo ng Bible, lagi natin tatandaan, sino ang nagsasalita, sino ang audience, at ano yung kanilang subject matter na pinag-uusapan. Ganyan po ang mag-study ng Bible. Sino nagsasalita? This time, si Jesus Christ. Sino yung kanyang audience? Disciples. Ano yung subject matter nila? Gospel. Okay? So, in verse 14, afterward, he appeared unto the 11. Okay. Lalakihan po natin para makakuha sa pula. Afterward, he appeared unto the 11. As they sat at meat, okay, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen after he was risen. And he said unto them, sino yung them? Yung po yung 11 kanina. Go ye into all the world. The question po dito, ito ba in all the world ay continental boundaries? Hindi po yun. Yung world doon is yung world po na kung nasaan ang mga Hudyo. Okay? In fact, makikita natin yan sa Acts 1:8. They shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, ibig sabihin, uttermost part of the earth, kasi at that time, ang pag sinabing geographical location is Jerusalem, the uttermost part is doon outside of Jerusalem, outside or neighboring countries na kung saan napapabilang ang mga Hudyo. So this time, inutusan po ang mga 11 disciples na pumunta kayo sa world and preach the gospel to every creature. Command. Okay? And then, he that believeth and is baptized shall be saved. Na mapapansin ninyo na ang kanila pong belief is confirmed by baptism. Kasi pag ikaw ay Hudyo, kailangan mo magpabaptize. Kaya si John the Baptist nagbaptize, kaya po si Jesus Christ nagbaptize to manifest Christ to Israel, because baptism is the confirmation ng kanilang salvation. Ngayon, ginagamit po yan ng maraming simbahan. No? Pag napabaptize daw ang tao, pag napabaptize daw yung sinasabi nilang new believer, ay confirm na daw na ligtas dahil nagpabaptize. Hindi po yan. Kasi ang natatanggal lang talaga ng tubig ay libag. Mga kapatid, hindi kasalanan. So this is very deceiving, because kasama talaga palagi yan kapag ka nag-preach po ng gospel sa mga disciples, kasama po lagi yan ang belief at saka baptism, kasi that is their identity. Okay? If we go deeper sa doctrine ng baptism, why is it necessary for the disciples or Israel to get baptized? Because doctrinally speaking, they are the kingdom of priests. At ang ginagawa ng mga priest ay nagki-cleansing sila through water. No? Pamamagitan ng water. So, again, sa context na ito, inutusan ng mga 11 disciples na mag-preach sila ng gospel, at sinong maniwala at pumabaptize, maliligtas. Pero kung hindi sila maniniwala, they shall be damned. Okay? And then, following that, merong signs na kailangan po nilang kaakibat po doon ng salvation na kanila pong pinaniniwalaan. For example, naniwala sila, nagpabaptize sila, and then they have to believe the signs as well. Okay? But kailangan nilang paniniwalaan din yung signs, kasi babalikan po natin itong
babalikan po natin itong Mark 16. Okay? Kasi pakita ko po sa inyo, ang mga Hudyo talaga, nagsisik sila ng sign. Para sa kanila po yan eh. Balikan natin to ang kwan po. Balikan po natin yan. Punta muna tayo sa 1 Corinthians 1:22. Babalikan natin yung Mark 15 mamaya. Para may reference na po tayo. Ayan po. Okay. Ang mga Hudyo po, they seek for a sign. Kaya normal po sa mga Hudyo na magsisik talaga sila ng sign. Kasi yun ang requirement eh, sa kanila. So, pagdating dito sa Mark 16 kanina, mga kapatid, sa Mark 16, balikan natin. Siguro sa 15 na tayo. Ayan po. 17. And these signs shall follow them that believe. So, merong corresponding signs after they believe, after they get baptized, and then, ganyan. So, ito yung nangyayari, no? Ito yung nangyayari. Sana may papakita akong video sa inyo mamaya, mga kapatid. Na, ang tawag dito, marami ding marami ding naniniwala dyan sa tinatawag nilang, yung sikat yan eh, viral yan eh. Ang itong tao naman na nag-expose niyan ay ang kanyang page ay Tetelestai. Okay? I'm sure you're familiar with it, mga kapatid. So, in-expose din niya, may babaeng may babae na galing daw siya sa spiritista na galing siya sa spiritista na member siya ng spiritista, pero nung nabaptize siya ay nawala yung espiritu. Okay, sandali lang mga kapatid. Nawala yung espiritu daw. Nung nag-baptize na siya, hindi ko na makita tuloy yung video eh. Hindi ko ma-share sa inyo. Pero ito, ayon sa video, ipinakita niya dito na meron pong babae na galing siya sa spiritism, member siya ng spiritism. Hindi ko na ipakita sa inyo, but anyway, ang page niya ay Tetelestai, no? Tapos nung nabaptize daw siya ay talagang nangingisay siyang ganon. Kasi may espiritu daw na lalabas sa kanila. Natural yun na ganon ang mangyayari, may nakatingin eh. Diba? Siyempre may mga nakapalibot sa kanya, tapos papalakpakan pa yan. Maghihiyawan pa yan kasi lumabas daw yung espiritu na nasa kanya. Alam niyo po, mga kapatid, yung demon possession, yung pong spirits na yan, actually, mga kapatid, business yan. Business, mga kapatid. Business actually yan. No? Nagkaroon po ng progreso yan sa history, no? Sa ginawang negosyo yan ng mga Hudyo eh, yung mga healing. Eventually kasi, ang healing ginawa nilang negosyo. Ginawang negosyo ng mga Hudyo. Di ba? Pakita ko sa inyo mga kapatid, para lang yung mga healing ngayon, mga kapatid. Okay? Bato-bato sa langit na lang po, no, yung masaktan. Yung mga healings ngayon, yung mga ganyan, hindi yan dumating ng kusa. No? Meron yung pattern sa time, sa history. At according to the Bible, business yan, mga kapatid. Pakita ko sa inyo. In Acts 16, may na-encounter si Apostol Pablo na babae. Na-encounter niya damsel, isang babae na nag-healing. Okay? Ayan po, pakita ko sa inyo. Yung damsel na na-encounter niya Apostol Pablo. Okay. Here. Okay. Hindi pa yan. Dito. Okay.
Acts 16, let me check my Bible para hindi tayo magkamali. Acts 16, verse number 16. Okay? Acts 16:16. And came to pass as we went to prayer, a certain damsel, Dalaga, possessed with the spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. So, itong babae na ito ay meron po siyang master, meron po siyang amo sa kanya pong pinagagawang divination. Possessed daw siya, ganun spirit. So, sabi niya, the same followed Paul and asked Christ, saying, these men are the servants of the Most High God, which showed to us the way of salvation. Alam nila na nagtuturo siya po sa Pablo ng kaligtasan. And this did she many days, but Paul being grieved, turned and said to the spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her, and it came out the same hour. Ano yung spirit na yung tinutukoy po dito? Yun yung influence sa kanya. No? And when her masters, yun yung reaction. Nung nalaman ng mga amo niya na ang kanilang kita ay bumagsak, and when masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers. Pansinin niyo mabuti, ito yung babae kung saan doon siya naghuhula, nagpa-practice ng divination. Papansinin niyo maigi, meron pong katabi nun, marketplace. No? Tandaan niyo yung word na yan, marketplace, kasi pupuntahan natin ang book of John. Okay, I'm sure you can relate to this story as well, na ito yung pinaka-pattern. Meron pong marketplace. Doon ka magtataka, no? Na may marketplace. Bakit kaya anong may marketplace? Ayan. Naalala niyo po yung impotent man for 38 years. Hindi siya tumatayo. Okay? Hindi siya tumatayo dahil nga paunahan yan eh. And over John 5:1. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem, and there is at Jerusalem by the sheep market a pool. So meron sheep market. Okay? So malapit siya sa exchange dyan ng negosyo nila. Napansin niyo nung dumating si Jesus Christ, nabasa niyo na ito sa Bible. Nung dumating si Jesus Christ, pinagtataob niya yung mga table ng mga nasa templo. Okay? Pinagtataob ni Jesus Christ. Yung mga nag-exchange sila ng pera doon sa templo, nagbibilangan sila, nagnegosyo sila sa templo, at ang sabi ng Panginoon, ginawa ninyo itong den of thieves. Galit na galit si Jesus Christ kasi pagdating niyo sa templo, imbis na ang templo ay house of prayer, ginawa nilang den of thieves. Okay. Ang mga magnanakaw po ngayon, wala sa kulungan, wala sa government. Ang mga magnanakaw ngayon nasa loob ng simbahan, ginagamit nila ang gawain ng Panginoon para hindi halatang nagnakaw sila sa atin, mga kapatid. So, yung hindi ka nagbigay ng tithes, hindi ibig sabihin ikaw yung magnanakaw. Okay? Yung magnanakaw, nag-aabang ng tithes mo, yun yung tunay na magnanakaw, mga kapatid. So, mapapansin ninyo, may sheep market. No? Ganon din ang pattern sa Acts 16. Naging ano na yan eh. Naging pattern na yan sa history na talagang kapag may healing, kapag may baptism, kapag may miracles, may pera talagang involved dyan. Okay? Bigyan niyo ako ng ganyang activities ng mga churches na walang perang involved. Iba dyan magbibenta ng panyo, iba dyan magbibenta ng tubig, iba dyan mismong jacket nila, yung kanilang coat, kanilang suit, papahid mo ng yung sakit, ano dyan, no? Gagaling ka. Okay? So, business.
That's business, mga kapatid. So let us go back doon sa Mark 16. Okay? Mark 16, verse 16. Okay? Mark 16:15. I hope you are there. Tama ba itong verse? John, sorry. John pala ako. Mark 16, verse number 17. So nakita natin kanina na magkasama palagi ang belief, ang sign, ang baptism, at saka yung miracles para sa mga Hudyo. Not for us. It's not for us. Definitely not for us. So bakit po? Tanungin natin natin sarili, bakit kine-require ang mga Hudyo? Bakit kailangan po nila ito sa ganito ang proseso ng kanilang susundin? Kasi nga, may pangako nga sa kanila na kapag naniwala sila, gagawin nila mga bagay na ito, i-restore sa kanila ang pangako ng Diyos sa kanila na lupa, kingdom. Okay? I'm sure you are familiar with 2 Chronicles 7:40. If my people which are called by my name shall humble themselves and seek and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, then will heal their land. So healing, it's a national healing actually. It's not individual healing. Hindi natin pwedeng i-apply ang miracle signs and wonders kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Pangalawa, hindi natin kailangan ng physical healing. Ang kailangan natin is spiritual healing. Kaya by the time na naintindihan ni Apostol Pablo, mga kapatid, by the time na naintindihan ni Apostol Pablo, okay, I don't know if I'm still sharing, I'll stop my sharing. So by the time na naintindihan ni Apostol Pablo, yung plan of God, ang will ng Diyos, mga kapatid. Now listen to this very carefully. God's will for you today is not to heal your, or is not to heal your physical sickness. Okay, that is not the problem. That is not ang problem natin is not physical. Okay, ang problem natin is spiritual, which is sin problem na naman natin kay Adam. Yun ang problem natin. Kailangan nating ma-heal dyan spiritually. At ang healing niyan is the gospel of Jesus Christ. Okay? Which is in 1 Corinthians, can be found in 1 Corinthians 15. Okay? Okay? Gusto ko lang makita ninyo po, no? Sabi niya, moreover, brethren, I declare to you the gospel. So kanina pinag-usapan natin ang gospel ng mga Hudyo, which is the belief. They have to believe it. They have to get baptized. They have to believe the signs, wonders, and miracles. While sa atin po, iba yung gospel, iba yung good news natin. The reason why I said na hindi po physical healing ang atin pong kailangan, kundi spiritual restoration, which is the restoration of the lost relationship between God and man. And only Jesus Christ reconnected it, no, through a reconciliation na tinatawag. So meron na po tayong reconciliation, hindi na po galit ang Diyos sa atin, hindi na po siya nagbigay ng judgment sa sin na namano natin kay Adam, kundi po ang ginawa po ng Panginoong Jesus, ginawa po ng Diyos ay siya na mismo ang namatay. Siya na mismo ang nag-resolve ng problema natin sa kasalanan because we cannot pay for our sins. We cannot resolve it. No? That is why the Bible says, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved. So naligtas sila sa gospel. Kanina, mga disciples, they will be saved by signs, miracles, baptism, and belief. Dito po, na-save sila through this gospel. Ano po yung ginawa nila sa gospel? The Bible says, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. So ito yung problema natin.
kasalanan natin. Kasi hindi ito magagamot ng doktor eh. Hindi po ito magagamot ng anumang institution. Hindi din po ito magagamot ng mga healers. Ang kasalanan ay hindi magagamot ng healers. Hindi mareresolba ng sino mang pastor, pari, ministro, healers. Ang kasalanan ay mareresolba sa pamamagitan po ni Kristo. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan eh. Kamatayan po. Can anybody prevent death? Hindi po. Anong gamot? Di ba? Meron ng mga mayayaman. Namatay. Namatay pa rin. Kahit nagpunta sila sa ibang bansa. Nagpagamot sila sa ibang bansa. Namatay pa rin sila. Bakit po? That is the consequence ng sin. No? Pero meron pong hope na binibigay ang Panginoon na after we are leaving this body, we're gonna live to God, we're gonna live with God in eternity. No? Na wala nang kamatayan doon. Kasi isa-swallow ng eternal life ang mortality, mga kapatid. That is why Jesus Christ had to resurrect. No? Kailangan niya mamatay, kailangan niya ilibing, at kailangan niya mabuhay muli para mapatunayan na meron pong hope ang isang tao. Okay? May hope ang isang tao. Ang hope ng isang tao ay siya ay maligtas, hindi gumaling. Kahit magpagaling ka ng pagpagaling dyan, mga kapatid, you cannot prevent death. No? Because natural lang talaga, nagkakasakit tayo, it is because we are attached to this ground. We are attached to this cursed ground. Okay? Meron nga akong kaibigan namatay. Hindi siya umiinom ng soft drinks, hindi siya, may kakilala kami noon. Hindi ko siya naging kaibigan, pero na-meet ko siya. Hindi umiinom ng soft drinks, hindi kumakain ng chichirya, etc. etc. Pero, namatay siya. Kasi hindi natin mapipigilan yung kamatayan. Namatay siya dahil sa cancer. Imagine. Hindi very holistic siya sa mga diet, pero namatay siya because of cancer. Because nothing good in this body. This body is attached to the ground. This is deteriorating whether we like it or not. Di ba? So recently lang si Doc Willie Ong, doktor na siya, pero nagkakasakit siya. Because this body is subject to that. No? So maraming mga tao tayong kilala na nagkakasakit sila regardless of how holistic they are with regards to their health. I'm not saying na huwag tayong maging cautious. We have to be cautious sa kinakain natin. We have to be cautious sa ating pong body. Okay? Mas maiging iwasan natin ng stress. Mas maiging maging masaya tayo palagi sa Panginoon. Kasi pag nasa Panginoon ka, walang stress dyan eh. Masaya palagi yan. Kasi ang kapayapaan, dadalo yan sa iyong kaisipan. Kapag meron kang kapayapaan sa isip, dadalo yan sa iyong puso. Mag-e-effect yan sa puso. Okay? So, kailangan mo na isipin mo palagi ang Panginoon. Ano man ang problema na dinadanas po ninyo, ano man po ang pressure na dinadanas rin sa buhay, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi minsan, tayo din kasi, ang dahilan kasi sabi nila ayon sa science, hindi po ako scientist, hindi po ako doktor, hindi po ako nag-aaral ng medisina, pero ayon sa kanila, ang resulta talaga ng lahat ng sakit ay bunga ng pag-iisip. Okay? Okay, bunga ng pag-iisip. Pag lagi ka nag-iisip ng problema, stress ka, pinoproblema mo, bakit yung ibang tao meron silang bahay, ako wala. Bakit yung ibang tao may iPhone, ako wala. Bakit yung ibang tao nakaka-afford bumili ng ganito, ako hindi. Ganun po yung ating kaisipan. Yun yung devil's devices. So, dapat maging kontento tayo kung anong meron tayo sa buhay. Kasi ang contentment, nagbibigay po ng saya sa isang tao yan. Hayaan mo ang ibang tao na meron silang mga bagay na hindi mo afford. Hayaan mo sila. Kasi hindi naman lahat na nakikita mo sa buhay nila, masaya sila. How about when they are alone? Sila na lang mag-isa.
Yung bang bahay nila, yung bang sasakyan nila, yung bang pera nila sa bangko, magbibigay ng kapayapaan sa buhay nila? Hindi. Pero tingnan mo yung mga taong nagtitiwala sa Panginoon, nagtitiwala sa salita ng Diyos, nagbabasa ng Bible, nagpipray, umaasa sa kilos ng Diyos. Ito yung mga taong mapayapa. Ito yung mga taong hindi nagkakasakit. Kasi lagi mong iniisip ang Panginoon. God will provide your need. God will, every time na ikaw ay discouraged, God will comfort you because He is a God of all comfort. Every time na may need ka, but my God shall supply all your need according to His riches. Every time na manghihina ka, the inward man is renewed day by day. So dapat maintindihan ito ng mga Kristiyano, no? Kasi hindi ano yan, hindi yan mabibili. Ang saya na yan, hindi yan mabibili ng pera. Walang katumbas na pera po yan. Walang katumbas na salapi, material na bagay na magbibigay ng na kaya mong pantayan ng kasiyahan na nasa Panginoon, mga kapatid. Material na bagay hindi po kayang pantayan yan. Yung joy in the heart. Okay? So kahit mamatay ka, masaya ka kasi nasa Panginoon ka. Ang mga taong mamamatay na wala sa Panginoon, yun yung takot na takot silang magkasakit, takot na takot silang nakakaranas ng ganitong mga bagay kasi alam nila wala silang kasiguruhan eh. Alam nilang hindi sila tiyak eh. Alam nilang hindi sila pupunta sa langit. Kaya naghahalo-halo mga kapatid ang problema sa isip nila, sa puso, kaya nagkakasakit sila. So, Paul said, rejoice in the Lord always. And again, I shall rejoice. No? Magsaya ka sa Panginoon. Okay? Magsaya ka. Turuan mo yung mga anak mo na maging masaya kung anong bagay na meron sila. Huwag mainggit sa ibang tao. Maging masaya ka because yan yung susi eh, na magpapatuloy ka sa Panginoon. Kasi kung lagi ka na lang malungkot, iniisip mo yung pangangailangan, normal po yan. Di ko sinasabing hindi normal yan. Pero minsan kasi iniisip natin yung mga pangangailangan ng pamilya, mahirap nga naman talaga yan. Struggle nga naman talaga din yan. No? Kung talagang iisipin mo yung pangangailangan ng pamilya. But alam ng Diyos yun eh. Di ba? Hindi mo alam ang need mo bukas, pero alam ng Diyos. Amen. Sino nakakaalam anong mangyayari 5 minutes from now, 5 hours from now, 5 days, 5 months? Wala. Pero alam ng Diyos. Siya nakakaalam kung ano yung mangyayari. No? By the time na ikaw ay marami namang paraan ng kamatayan. May namatay na kuryente, may namatay na hulog, may namatay sa aksidente, may namatay sa sakit. Mga kapatid. So, ang mercy ng Diyos, no? Ang mercy ng Panginoon. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, ano ang healing ng Diyos ngayon? Una, rejoice in the Lord always. Keep your hearts and minds to Jesus Christ. Kasi, if you keep your minds and hearts to Jesus Christ, ito yung magmo-motivate sa iyo na magpapatuloy sa Panginoon. Kasi, ang kapayapaan, peace cannot be bought with any money. Peace cannot be bought with material things, cannot be replaced by. So ang kapayapaan ay kaya pong ibigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo sa kaligtasan na kanya pong inaalok sa atin. Okay? So if you are saved, masaya ka, mga kapatid. No? Masaya ang ligtas. Masaya, wala kang isipin kundi ang Panginoon. Okay? Kapag nagiging malungkot lang ang Kristiyano kapag hinahaluan na niya ng motibo. Kanyang buhay kapag may motibo. Okay? So si Apostol Pablo, mga kapatid, eventually, nung nalaman niya na hindi pala sa atin ang healing, miracles, he stopped. No? Nag-stop siyang sa ganong sistema kasi dati siyang Pharisee, alam niyo. Kaya hindi na siya gumaling.
Meron din siyang kasama, meron din po siyang kasama na hindi rin gumaling. Hindi na gumaling. Okay. Wait lang ha. Pakita kong verse sa inyo. Si Epaphroditus, may sakit, no? Sa taga Philippi, hindi na niya napagaling. Epaphroditus, Philippians 2:26. Share ko lang po yung verse ulit para meron kayong verse, hindi tayo basta-basta nagsasalita po dito na walang katibayan. Hirap naman yun na nagsasalita tayo na walang katibayan. Di ba po? Ayan o. Philippians 2:26. Philippians 2:26. Okay. Ayan. Check ko lang po kung naka-live ba ako, mga kapatid. Ayan. Okay. So, ang sabi ng Bible, for he longed after you all and was full of heaviness because he had heard that he had been sick. So, hindi po ito na gamot ni Apostol Pablo kasi nakita naman niya na wala namang sense ang healing miracle sa kanya. Ayan nga po. For indeed, he was sick unto death. Mamamatay na nga ito si Epaphroditus. But God had mercy on him. Hanggat alam niyo, mga kapatid, may sakit o wala, may mercy ang Panginoon sa atin. So healing, hindi natin kailangan ng healers ngayon. Hindi natin kailangan ng mga taong nanggagamot. Okay. Marami namang kaparaanan ng Panginoon na para gumaling tayo sa sakit. No? Yung mga gulay, yung mga kinakain natin, exercise, pwedeng way ng Panginoon yan, yung maglalanghap ka ng sariwang hangin. Okay. Yung mga bagay na yan ay pinoprovide ng Panginoon at He has given it para mag-sustain tayo sa mundong ito, no, mga kapatid. Okay. At si Epaphroditus, no, mamamatay na nga, malapit nang mamatay, pero may mercy ang Panginoon sa kanya. And me also, kasi binanggit din ni Pablo, may sakit siya. Okay? Oh. Lest I should have sorrow upon sorrow. Malungkot naman talaga may sakit. Pero, again, ang joy natin is not the condition of this body. Be concerned about the condition of your spiritual. Nag-aaral ka ba ng Bible? Nag-i-study ka ba? Nag-pray ka ba? Nagsasaliksik ka ba ng katotohanan? Kasi kung hindi, ang joy mo ay nasa mundo. Ang joy mo nasa TikTok, sa social media, sa YouTube. Araw-araw, nakikinig ka ng mga virtual preachers na wala namang katuturan. Tinitira lang ang emosyon natin. Okay? Lalo kang nagiging emotional. So lalo kang nagiging emotional, lalo kang nagiging weak as a person. No, mga kapatid, alam niyo ang sa atin, tayo bilang Christians, no, ang healing natin is spiritual that only the Holy Spirit can provide. No? Sinusupplyan tayo ng Holy Spirit. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng God has not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirit of fear. Kundi, sound mind. Alam niyo po yung sound mind, mga kapatid, mahalaga yan Mahalaga sa isang tao yan mga kapatid. Yung bang tamang pag-iisip. Okay? Tamang pag-iisip. Meron nga silang sinasabing, it's all in the mind. Tingnan natin po dito. 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2.
verse number 7. Pakita ko po sa inyo. Nasaan ba ako? 2 Timothy 1 pala, sorry. 2 Timothy 1, verse number 7. Ayun o. Okay. But God had not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Alam niyo, binibigay ng mundo ngayon, espiritu ng pagkatakot. Okay. But of power and love, and of a sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot. Kasi ang takot, ang dahilan ng lahat ng sakit sa mundo ay takot, mga kapatid. Pero binibigyan tayo ng power, ng pag-ibig ng Panginoon at tamang pag-iisip. Okay. So, tamang pag-iisip. Resulta yan ng Word of God. Okay. Resulta yan ng ma-establish ka sa salita ng Diyos, sa pag-aaral, mga kapatid. So, you have to understand the way God deals with man. Kaya ang maraming Kristiyano pressure sa buhay, sakit sa puso, kasi for example, ina-apply ng pastor yung Old Testament principle, sinasaksak sa body of Christ, yung mga tithing na ganyan, first fruits, naubos na yung pera mo sa tithes, naubos na yung pera mo sa first fruits, dahil na-required ng pastor. Ngayon, nagkakadautang ka, nagkakaproblema ka sa finances kasi naubos na yung pera mo at ginastos mo sa walang katuturan. At dahil lang natakot ka, baka mamaya ikaw ay masumpa, mapunta sa doktor, hospital ang pera mo kasi hindi ka nag-tithes. So, maraming nauto dyan, mga kapatid. Kaya, hindi nakakapag-isip ng tama, hindi nakakapag-isip ng maayos. Okay? Kasi napipwersa ka eh. Natatakot ka sa isang bagay na hindi naman inutos ng Diyos sa iyo. Pero patuloy na tinatakot yan sa kaisipan mo. Okay? Pag ganyan ang tinuturo sa simbahan mo, umalis ka na dyan, magkakasakit ka dyan, mamamatay ka ng maaga. Okay? Hindi ka masaya dyan, mga kapatid. Diba? So, kailangan po yun. So, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkatakot, ngunit sa kapangyarihan, pag-ibig at tamang kaisipan. Ang ganda niya, no? Tamang kaisipan. No? Alam mo yung tamang kaisipan na yun, mga kapatid, dito natin masusukat po yan, no? Paano mo susukatin na tama ba yung desisyon mo, tama ba yung kaisipan mo, tama ba lahat ng pinagagawa mo, mga kapatid? Dito yan, masusukat, oh, Philippians 4:8. Sabi ni Apostol Pablo, finally, brethren, okay, sa wakas, mga kapatid, anumang bagay ang totoo. Okay? Totoo ka ba sa Panginoon? Totoo ba yung pinagagawa mo? Okay? Mag-isip kang mabuti. Naubos yung pera ko sa tithes, naubos yung pera ko sa first fruits. Pati savings namin, mga amortizations ko, hindi ako nakabayad kasi inuuna ko yung simbahan dahil sabi ni pastor. Alam niyo mo totoo, mag-aral ka. Diba? Kasi kung hindi mo alam yan, lost ka at deceived ka. Mamamatay kang pressure sa buhay. Whatsoever things are honest. Ito bang ginagawa natin ay honest sa Panginoon. Di ba? Bira ka na lang makakita ng mga pastor ngayon na honest. Kaya mga pastor, matanda na sa ministry, naka-insulin na lang. No? Insulin na lang ginagamit nila, napapabuhay nila. Honest ba yan? Just. Matuwid ba yan? Pure. Pag sinabi pure, yung walang halong agenda. Whatsoever things are lovely. Mahal mo ba yan? Mahal ba natin ang ministry? Mahal po ba natin ang ginagawa natin sa Panginoon? Di ba? Kasi kung honest ka, totoo ka, pure ang ginagawa mo, is it
easy to love what you do. You will enjoy it. You will enjoy every moment of it. Kasi, alam mo, wala kang guilt dyan eh. Alam mo, wala kang pananagutan sa Diyos eh. That's why you love it. And then, good report. No? Mga kapatid, maayos ba yan? Yung bang, diba? Are you confident enough that your ministry, what you're doing is for the Lord? If there be any virtue, and if there be any praise, think on these things, those things which you have both learned. So resulta yan ng inyong natutunan, ang inyong natanggap, ang inyong narinig at inyong nakita. And the God of peace shall be with you. O ito yung healing, mga kapatid. Ito yung healing. No? Hahaba ang buhay mo kapag masaya ka sa Panginoon. Hahaba ang buhay mo kasi gagamitin at gagamitin ka ng Diyos eh. Lalo na ano tayo, vessel of honor. So ang resulta is, but I rejoice in the Lord greatly. Sobrang saya, mga kapatid. Oh. Wala kang pressure sa buhay. Pagod sa trabaho, yes. Pagod sa kakaisip ng pangailangan, yes. Pero hindi yan mangingibabaw eh. Ang mangingibabaw ay kapayapaan mo kay Kristo. Yung saya ng puso. No, kwento ko lang sa inyo mga kapatid, nung ako ay nasa Baptist pastor pa ako noon, araw-araw na lang hindi ako masaya. Pero bakit? Naglilingkod naman ako, nasa church naman ako, pastor naman ako, bakit hindi ako masaya? Paano ka maging masaya na ang pagkain mo, binibili mo, kinakain mo, galing sa offering ng membro? Pag bumagsak ang offering ng Sunday, babagsak din yung support mo. Oh. Pagka nagsara yung mga church na nag-support sa iyo, mapipressure ka, saan ko kukunin? Kasi nagsara na, hindi na sila nagsusupport sa akin. Maghahanap ka na naman ng ibang panibagong reportan, panibagong deputation, maghahanap ka na naman ng mga churches para tulungan ka. So, overall, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, nagtitiwala ka sa support. Ganun ang nangyayari sa akin eh. Munti ka na nga akong bumigay sa mga Koreano. No? May Koreano na pumunta sa akin at bigyan daw ako ng bahay at pera at sasakyan. Pero hindi ko ginawa. Ako, di baling magutom ako. Basta, importante, tama yung ginagawa ko sa Panginoon. Na, at the end of the day, mananagot din tayo sa Panginoon. Okay? May mga anak po tayong nakatingin sa atin na eventually, pag nag-ministry sila, ayaw kong gawin nila yung ginagawa natin na daya ng mga membro, ginawa ko noon. Thank God, 10 years ago, I have changed. I have studied the Bible. I found out the way God taught me to study the Bible, rightly dividing the word of truth. When I learned that, mga kapatid, then my mind changed. The first thing that changed in me is my mind, the way I look at the Bible, the way I treat the book of God, and then doon po ako nag-enjoy sa ministry. So 10 years ago, I have decided to be independent, to believe what the Bible says, to discard, okay, to discard all my old belief. And then, umalis kami sa isang church, iniwanan namin ang traditional church, nag-start kami sa bahay. Hanggang ngayon, by the grace of God, nag-gather kami a small crowd because I don't like big crowds, big church, huge church. I like huge ministry, big ministry, but I don't like huge church. What do I mean by that? Huge ministries, you can preach anywhere, you can preach online, you can preach sa lahat ng places, no? So we are preaching po sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. At ang ating pong live ay nakakarating po sa iba-ibang bansa. That's a huge ministry. So it doesn't need to be a huge building. Masaya na po ako doon. At that is fulfilling in me. So yun po, mga kapatid. So wala na pong healing sa ating panahon. It's not applicable
physical healing, because physical is not God's main concern. God's will for us is to be saved and come to the knowledge of the truth. It's not God's will for us to be healed sa sickness natin. That is not God's work today. God's work today is masave ka, makalapit ka sa katotohanan, at ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. So I hope meron po tayong natutunan sa ating pong midweek teaching, mga kapatid. So, be careful sa ating pong pinapanood, kasi hindi lahat ng ating pinapanood virtually ay fully supported by the scriptures. Okay? So God bless everyone. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa mga nanood. Hindi ko po nakikita po dito sa live, but God bless po.